Hello sa inyo! Sa pag-uusapan natin ngayon, bubuklatin natin ang isang kwento tungkol sa pambihirang talino, tapang at isang napakagandang plano. Isipin nyo nga, paano ka mananalo sa isang laban kung lahat na lang ng tao sa paligid mo ay sinusubukan kang itrap? Paano ka lalaban kung ang kalaban mo ay, well, halos lahat? Yan mismo ang sitwasyon kinaharap ni Jesus. Okay, so ganito yung eksena. Nasa Jerusalem si Jesus at kasagsagan to ng isang malaking piyesta. So ang daming tao. Habang nagtuturo siya, ang hindi alam ng marami, may mga matang nakabantay sa bawat galaw niya. Mga espiya na nag-aabang lang ng isang maling salita, isang maling hakbang. At dito na ngayon nagkakabanggaan kasi magkaiba talaga sila ng agenda. Yung mga leader, ang goal nila, simple lang, manatili sa kapangyarihan. At para sa kanila, si Jesus ay isang banta. Samantalang si Jesus, ang tanging gusto niya ay ituro sa mga tao ang katotohanan. Dito pa lang, alam mo nang may mangyayari. So syempre, hindi nila to pinalampas. Sinimulan na ng mga leader ang kanilang plano. Ang una nilang patibong, isang direktang pag-atake. Hinarap nila si Jesus at kinuwestiyon ang mismong karapatan niyang magturo. At dito nagsisimulang maging interesante ang lahat. Alam niya, sa halip na sumagot ng diretsahan na, itong credentials ko, iba ang naging tugon ni Jesus. Mas malalim. Sabi niya, teka muna, yung mga tinuturo ko, hindi naman to galing sa akin. Galing to sa nagsugo sa akin, ibig sabihin sa Diyos. Tapos, nag-explain pa siya ng isang napaka-importanting bagay. Sabi niya, yung tunay na pag-intindi sa katotohanan, hindi yan nakukuha sa talino lang ng isip, kundi sa puso na handang sumunod sa tama. Kumbaga sinasabi niya sa mga leader, hindi nyo ka maintindihan kasi sarado yung mga puso nyo. Pero ito yung twist. Akala ng mga leader, sila ang nanguhuli. Pero ang totoo, nababasa ni Jesus ang nasa loob nila. Kitang-kita niya yung madilim nilang plano, yung balak nilang patayin siya, at hindi siya natakot na sabihin to sa harap ng lahat. Grabe ang tapang. Pero hindi pa sila tapos. Dahil nabigo yung unang plano, nag-isip sila ng mas malala. At yung sumunod nilang ginawa, eto na marahil ang pinakatuso at pinakamalupit na patibong na inihanda nila. Isipin niyo yung eksena. Biglang may gulo. Tapos, kinaladkad nila sa gitna ng lahat, ang isang babaeng nanginginig sa takot, hiyang-hiya, at inakusahan ng isang napakabigat na kasalanan. Ginawa nila tong isang public spectacle. At ito ang tanong na binitawan nila, parang isang bitag na kumasa. Sabi sa batas, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Pero ikaw, Jesus, anong say mo? Isang tanong na idinisenyo para wala siyang takas. At napakatalino ng patibong na to, di ba? Tingnan nyo. Kung sasabihin ni Jesus, oo, batuhin siya. Aba, lalabagin niya ang batas ng mga Romano na sila lang ang pwedeng magpataw ng parusang kamatayan. Pero kung sabihin naman niyang hindi, wag niyo siyang batuhin, lalabas na kinukontra niya ang sarili nilang banal na batas. Kumbaga, checkmate. Saan ka lulugar? Lahat ng mata nakatutok kay Jesus, naghihintay. Anong isasagot niya? Pero imbes na magsalita, gumawa siya ng isang bagay na walang sinuman ang inaasahan. Isipin niyo yung tension sa paligid. Ang mga nag-aakusa, naghihintay na nainip. Ano na, sagot. Pero si Jesus, kalmado lang. Yumuko siya at nagsimulang magsulat sa alabok gamit ang kanyang daliri. Ang tahimik siguro ng paligid nun. Ano kaya ang sinusulat niya? At dito na pumasok ang henyo ng plano niya. Habang sumisilip yung mga leader sa sinusulat ni Jesus, isa-isang nagbago ang mga mukha nila. Namutla sila, natigilan. Dahil ang sinusulat pala ni Jesus sa lupa, yung mga lihim na kasalanan nila mismo. Yung mga bagay na akala nila sila lang ang nakakaalam. At saka lang siya tumayo, tumingin sa kanila, at binitawan ang mga salitang to na yumanig sa lahat. Sige, kung sino sa inyo ang walang bahid ng kasalanan, siya ang maunang bumato. Isang pangungusap lang, wasak ang buong patibong nila. At sa isang iglap, bumaliktad ang mundo. Yung patibong na para kay Jesus, biglang bumalik sa kanila. Bigla, sila na ang nasa hot seat, sila na ang hinuhusgahan. Anong nangyari? Yung mga kaninang matatapang na nag-akusa, ngayon hiyang-hiya. Nakayoko, walang masabi. At isa-isa, dahan-dahan silang tumalikod at umalis,
hanggang sa wala nang natira sa kanila. At pagkatapos ng lahat ng gulo at ingay, ang natira na lang ay katahimikan. Sa gitna ng lahat, 2 tao na lang ang naiwan, si Jesus at yung babaeng kanina lang ay hinaharap na ang kanyang kamatayan. At sa halip na husgahan o sermonan, ang ibinigay ni Jesus sa babae ay isang bagay na hindi niya siguro inaasahan, pag-asa. Sabi niya, wala nang humahatol sa'yo, hindi rin kita hahatulan, humayo ka at magsimula kang muli. At dito natin makikita yung pinakaaral ng buong kwento. May 2 klase pala ng hustisya. May hustisya ng mundo na ang gusto lang ay manakit at magparusa. At merong hustisya si Jesus na ang tanging hangad ay magbigay aliw, magbigay pag-asa at magligtas. Kaya iiwanan ko sa inyo ang tanong na to. Sa huli, ano nga ba talaga ang mas makapangyarihan? Ang isang batong hawak mo para manghusga? O ang isang salitang binibitawan mo para magpatawad? Pag-isipan natin.